Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaibigan ng isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Eric. Taong 2011. Virac, Catanduanes. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nasa 15 taong gulang pa lamang si Eric. Sa ganung edad, sumasama na ito sa mga kaibigan upang manguha at manghuli ng mga alimango at mga isdang naiiwan sa pangpang tuwing low tide. Kapag wala itong baon, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pera para hindi na umasa sa mga magulang. Nais niyang matulungan ang mga ito sa gastusin, lalo pat hindi lang siya ang nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Isang gabi, habang naglalakad si Eric kasama ang mga kaibigan galing eskwelahan, napagkasundoan ng mga ito na manghuli ng mga alimango at isda na uulamin at ibebenta. Anong plano natin, Eric? Sasama ka ba mamayang 6:00? Mangunguha kami ng mga isda. Agahan natin para hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagkuha. Siguro naman, hindi pa masyadong mataas ang alon sa mga oras na yun. Tanong ng isa sa mga kaibigan. Tinatanong pa ba yan? Siyempre sasama ako. Magkita-kita na lang tayo mamaya dun sa kubo ni Tatang Pasyo. Nagpapakain pa kasi ako ng mga alagang pato ni tatay. Alam niyo naman, mainit ang ulo nun kapag wala kang nagawang ni isang trabaho sa bahay. Tugon ni Eric. Katabi lang ng pampang ang kubo ni Tatang Pasyo. Kaya doon nila napagplanuhang magkita-kita. Malapit din ang loob na matanda sa isang kaibigan ni Eric. Matapos ang pag-uusap na yon, nagkanya-kanya na ng uwi ang mga ito. Pagkarating ni Eric sa tahanan, kaagad na niyang ginawa ang mga trabaho sa kanilang tahanan upang makapagpaalam sa pag-alis mamaya. Habang nagpapakain si Eric ng mga alagang pato, bigla namang dumating galing trabaho ang ama. Mano tay, kamusta po ang trabaho? Tanong ni Eric. Kawaan ka ng Diyos anak. Mabuti naman. Eto nga pala, nakabili ako ng uulamin natin mamayang gabi. Yung nanay mo, nakapagsaing na ba? Tugon ng ama. Nakapagsaing na po ako tay. Nagtutupi ng mga nilaban si nanay. Kaya ako muna ang inutusan niya. Siya nga pala tay. Mangunguha po kami ng mga alimango at isda mamaya sa pangpang. Pagpapaalam ni Eric. Ganun ba? O siya sige. Akin na yung pagkain ng mga pato. At nang makapaghanda ka na ng mga kakailanganin mo. Wika ng ama. Nang maihanda na ni Eric ang mga kakailanganin, kaagad naman itong nagpaalam sa mga magulang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating na ito sa napag-usapan nilang tagpuan. Oh, andito na pala si Eric oh. Tara na! Yaya ni Rene, isa sa mga kaibigan ni Eric. Si Eric at Rene ang nagdala ng lambat. At ang kanilang dalawang kaibigan ang nakatoka sa pagdala ng kanilang sisidlan. Nang akmang papaalis na sila, sakto namang paglabas ni Tandang Pasyo sa kubo. Mag-iingat kayo mga iho.
Dito lang ako sa kubo at pagmamasdan ko kayo sa pangpang. Hanggang sa makabalik kayo dito. Wika ng matanda. Kung hindi nyo na itatanong, kahit matanda na si Tatay Pasyo, sobrang lakas pa rin ng mga mata nito. Kaya niyang makaaninag kahit madilim na ang paligid. Maraming salamat po, Tang Pasyo. Hayaan niyo po. Hatian po namin kayo sa mga makukuha naming alimango at isda mamaya. Wika ni Mato sa matanda. Pagkarating ng mga ito sa pampang, kaagad nilang nilagay sa kani-kanilang ulo ang mga ilaw. Nagtulong-tulong upang lambatin ang mga isdang lumalangoy malapit sa pangpang. Uy Rene, dito ako sa bandang tumanlalambat ng mga isda kasama ni Mato ha. Doon naman kayo sa bandang yun ni Roy pumesto. Suwestyon ni Eric. Nang makapwesto na ang magkakaibigan, hinagis na ng mga ito ang hawak nilang lambat. Pagkalubog, nagmamadali nila itong hinila. Inilagay sa kanilang sisidlan ang mga nalambat. Matapos hilahin nila Mato at Eric ang lambat, laking tuwa naman ng mga ito nang makita ang dami ng nahuling isda. Aba Eric, tsumamba ata tayo ngayon. Kamusta kayo dyan Rene? Tanong ni Mato. Ang daya naman ng dagat oh. Ilang piraso lang yun nakuha namin eh. Tugon ni Rene. Pagkatapos mailagay sa lagayan ang mga nahuli, kaagad nilang binagtas ang daan pauwi sa tahanan ni Tandang Pasyo. Tatay Pasyo, nakabalik na po kami. Wika ni Eric sa nananabakong matanda. Salamat naman sa Diyos at nakabalik kayo ng ligtas at magkakasama. O siya, pumasok muna kayo at batid kong gutom na kayo sa panlalambat niyo. Tugon ng matanda. Siya nga pala Tatay Pasyo, nasaan ho yung balde nyo? Nang maibigay po namin itong mga isda nyo. Tanong ni Mato. Nandyan lang yan iho sa may lutuan. Pakilagay mo na lang dyan at ihahanda ko lang itong mga memeryendahin nyo. Tugon ni Tatay Pasyo. Matapos nilang makapagmeryenda, nagpaalam na sila sa matanda na uuwi na sa kani-kanilang tahanan. Iniwan na din nila sa bahay ni Tatang Pasyo ang lambat na ginagamit nila sa pangunguha ng isda. Dahil gagamitin din naman nila sa susunod. Tay Pasyo, tutuloy na ho kami. Maraming salamat po sa merienda. Wika ni Mato. O siya mga binata, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Lalo't gabi na at medyo malayo pa ang uuwian nyo. Tugon ng matanda. Matapos makapagpaalam, binagtas na ng mga magkakaibigan ang daan. Habang naglalakad, nakaramdam at nakarinig ang mga ito ng pagaspas ng hangin na biglang umihip mula sa himpapawid. Pagtingala ng mga magkakaibigan, nakita nila ang isang malapaniking nilalang sa ere. Maya-maya pa, nagmamadali namang hinila ni Rene ang mga kaibigan upang magtago sa ilalim ng puno. Wala mag-iingay sa inyo ha. Aswang yan. Wika ni Rene sa mga kasama. Gawa ng si Eric ang pinakamatapang sa magkakaibigan at hindi naman gaanong madilim sa paligid ng gabing yon. Kaya pinili ni Eric na sipatin kung ano ang nilalang na nasa itaas. Pagkasipat ng binata, hugis tao ito sa paglalarawan ni Eric sa nilalang na nakita.
Nagliliwanag ang mga mata ng nilalang, katulad ng nagbabagang uling. Paikot-ikot lang ang nilalang malapit sa kanilang pinagtataguan. Habang lumilipad ang nilalang, kasabay nito ang paghampas sa hawak nitong biktima sa mga sanga ng punong nakausli. Ayon kay Eric, naririnig nila ang mahinang pag-ungol ng taong nag-aagaw buhay. Nang akmang ihahampas na ng aswang ang biktima sa punong kalapit ng pinagtataguan nila Eric, aksidenteng nabitawan ng aswang ang biktima at sakto namang nahulog ito malapit sa kanila. Biglang napasigaw sa gulat at takot ang mga kasamahan ni Eric, kaya napatingin sa kanila ang aswang. Takbo na! Nakita na tayo! Sigaw ni Eric sa mga kaibigan. Nang papatakbo na sila, bigla namang nadapa ang isa sa mga ito. Roy, tumayo ka! Bilisan mo! Sigaw ni Rene. Nang akmang papalapit na ang aswang kay Roy, bigla naman itong napasigaw at namilipit sa sakit ang nilalang. Pagkalingon ng aswang, nakita nito ang matandang may hawak na buntot pagi. Mato, patali kayo! Tulungan niyo si Roy at lumayo na kayo dito! Wika ni Tandang Pasyo. Nang matulungan na nila ang kaibigang nadapa, dumayo na sila at maya-maya pa nakita nila si Tandang Pasyo na walang awang pinaghampas ng buntot pagi ang aswang, hanggang sa tuluyang humandusay sa lupa at wala ng buhay. Salamat o Tay Pasyo, dumating kayo. Kung hindi, naging pagkain na kami ng aswang na yan eh. Pasasalamat ni Mato. Masama ang kutob ko nang papalayo na kayo sa kubo. Kaya madali kong kinuha ang buntot pagi sa kwarto ko at naisipan kong sundan kayo. Tugon ni Tandang Pasyo. O siya, ihahatid ko na lang kayo sa baryo para masigurado ko ang kaligtasan niyo. Dagdag pa ng matanda. Habang naglalakad, tawanan at kwentuhan lang ang ginawa ng mga ito, hanggang sa marating nila ang baryo ni Eric. Kagad namang nagpaalam sa kanila ang matanda upang makauwi na at makapagpahinga na sa kubo. O siya mga iho, hanggang dito na lang ako. Madami namang kabahayan sa paligid, kaya panatag na ako makakauwi kayo sa mga bahay niyo ng ligtas. Wika ni Tatang Pasyo. Maraming salamat po sa paghatid sa amin, Tatay Pasyo. Mag-iingat din po kayo sa pag-uwi ha. Tugon ni Eric. Nang makauwi sa tahanan, kaagad naman itong pinakita ang naging hatian nila ng mga kaibigan. Ikinatuwa naman ito ng ama. At pagsapit ng umaga, ikwinento ni Eric ang naging karanasan nila kagabi. Mabuti na lang anak at dumating itong si Tandang Pasyo para sagipin kayo. Sa susunod, huwag kayong magpapagabi o kung gagabihin man kayo, magpahatid na lang kayo kay Tandang Pasyo. Wika ng ama. O siya, tutuloy na ako sa trabaho. Sabado naman ngayon, kaya tulungan mo ang nanay mo sa mga gawaing bahay. Dagdag pa nito bago umalis. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, nagkolehiyo na si Eric. Ngunit dahil malayo na sa lugar ang papasukan niyang universidad, naghanap ito ng matitirahan malapit sa eskwelahan. Sa awa ng Diyos, madali naman itong nakahanap ng mauupahan. Paglalarawan ni Eric sa bagong tahanan,
Meron itong tatlong palapag. Sa unang palapag ay tila normal lang. Ngunit kung aakyat ka sa ikalawang palapag, bubungad kagad sa iyo ang dalawang pinto. Isang pinto sa kanan na siyang silid ni Eric sa bahay na yon, at ang isa naman sa kaliwa para sa kasama niyang nangungupahan. Pagkabigay ni Eric ng bayad sa upa, napagpasyahan itong manatili muna sa inuupahan upang makipagkilala sa magiging kapitbahay. Buong akala ng binata, normal lang ang mga pangyayari sa tahanang yon. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, nang meron siyang napapansing kakaiba sa inuupahan, pati sa may-ari nito. Hindi nagtagal, napansin ni Eric na wala itong kanal sa pagitan ng ilong at labi. At kung minsan, nakakasipat pa si Eric na mga kakaibang nilalang. Paglalarawan niya sa mga nakikita, ang karamihan dito ay hugis tao na anino at walang pagkakakilanlan. Ang isa naman ay bata na walang ilong at bibig. Napakarami din ng mga alagang pusa ng may-ari ng tahanan. Sa pagkakatanda ni Eric, nasa 30 ang dami, at kapag kumakain si Eric, sinusubukan niya itong bigyan ng pagkain. Ngunit hindi naman siya pinapansin ng mga pusa. Ngunit isang araw, habang nakatambay si Eric malapit sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang may-ari na kinakalembang ang lata na nasa pintuan ng tahanan. Doon niya napansin ang mga pusang tila nag-uunahan makalapit sa may-ari ng bahay. Aba, Aisa, meron palang ganun? Wika ni Eric sa sarili. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, napapansin ni Eric ang kakaibang puno ng mangga sa bakuran ng bahay sa kadahilanang tila wala itong tigil sa pagbunga. Alam naman niya sa sarili na hindi yon ang panahon ng pamumunga ng mangga. Kaya nagtataka ang binata. Nakikita niya ang may-ari na pinapausukan ang punong ito sa hating gabi, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Isang araw, wala ang may-ari ng bahay. Kaya naisipan ni Eric na makipagkwentuhan sa kasamahan na matagal nang nangungupahan sa bahay na yon. Ako nga pala si Eric. Kumusta? Pagpapakilala at bati nito sa kasama. Ako naman si Romar. Tugon ng kasama. Matagal ka na bang nangungupahan dito? Muling tanong ng binata. Oo, halos mahigit 3 taon na rin ako nangungupahan sa bahay na to. Siya nga pala, wala ka bang napapansing kakaiba dito sa bahay na to? Bago ka lang dito, kaya alam kong nakakaranas ka din ng mga kakaiba. Tulad ng mga nararanasan ko dati mula ngayon. Tugon ni Romar. Buong akala ko ako lang nakakaranas at nakakapansin ng mga kakaiba dito sa bahay na to. Wika ni Eric. Sobrang nakakakilabot nga eh. Kakaiba yung mga nararanasan ko sa bahay na to. Simula nung bago pa ako dito. Alam mo ba, sabi-sabi na ng mga tao sa kalapit na tindahan na madami nang namatay at nagpakamatay dito sa hindi malamang dahilan. Kahit nga ako nung una, natatakot at sobrang kinikilabutan ako nung narinig ko yun eh. Pagsasalaysay ni Romar. Napansin ko nga rin yung 2 apo nung may-ari kahapon eh. Katulad nung may-ari, wala silang kanal sa pagitan ng ilong at labi. Ang sabi sa akin ng tatay ko, mga engkanto yun na nagbabalat kayong tao.
Wika ni Eric. Oo, Eric. Mga engkanto yung kasama nating dito sa bahay na to. Naisipan ko nga ding lumipat noong malaman ko ang tungkol sa kanila eh. Pero parang may pumipigil sa akin. Eric, ngayong narinig mo na ang tungkol sa bahay na to, huwag mo naman sanang tangkaing umalis at iwan ako dito. Wika ni Romar. Ano ka ba naman, Romar? Hindi naman ako ganong kaduwag para matakot na ng basta-basta at isa pa eh. Mukha namang mabait yung may-ari ng bahay na to eh. Tugon ni Eric. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, hindi na nila namalayan ang paglubog ng araw. Bilang bagong magkakilala at parehas na binata, naisipan nilang mag-inuman sa ikalawang palapag ng bahay malapit sa bintana. Ilang oras pa ang lumipas. Nakakaramdam na ng pagkalasing ang dalawa. Hindi nila namalayan ang pagdating ng may-ari ng tahanan. At nang makita sila, galit nitong sinabi, "At sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na mag-inuman dito sa pamamahay ko?" Pasensya na ho. Hindi na po namin uulitin. Tugon ni Eric. At saka, bakit niyo ko pinag-uusapan? Alam niyo bang naririnig ko kayo? Kahit wala ako dito sa pamamahay ko. Muling wika ng may-ari. Nang marinig nila Eric at Romar ang sinabi ng may-ari, bigla na lamang nanigas at natahimik ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Magkahalong takot, kilabot at kaba ang kanilang naramdaman. Nang mga panahong yun, biglang kumawala sa kanilang katawan ang espiritu ng alak. Ligpitin nyo na ang mga yan. Magsibalik na sa mga silid nyo. Palalagpasin ko ang pangyayaring ito sa ngayon. Pero sa susunod, hindi na. Wika ng may-ari sa dalawa. Pagkatapos ng pangyayaring yun, dahil sa takot kaya napagkasunduan ng dalawa na matulog sa silid ni Eric. Makalipas ang isang linggo, naisipan ng may-ari ng bahay na palinisang kila Eric ang unang palapag ng tahanan. Sa pagpapatuloy ng paglilinis nila Eric sa unang palapag ng bahay, nakakita ang binata ng lumang Biblia na tila may nakaipit na susi na may habang 6 na pulgada. Hindi niya alam ngunit, para bang may pwersa na nag-uudyok sa kanya na kunin ang dalawang bagay na yon. Nang makita naman ito ni Romar, nagwika ito na, "Oy Eric, ano yan?" Nang ipakita ni Eric kay Romar ang Bibliang may nakaipit na susi. "Sandali, ang Bibliang yan. Pag may-ari dati yan ang nakasabayan kong nangungupahan sa bahay na to. Pero patay na siya eh. Ibinigay sa kanya yan ng may-ari ng bahay. Alam mo bang napakahiwaga ng Bibliang yan? Ayon kasi sa nakasabayan ko, nung minsan naiwan niya ang Bibliang yan sa probinsya, nakita yan ng sugaran niyang tiyuhin. Inakala niyang pampaswerte kaya kinuha niya. Ilang araw lang matapos kunin ng tiyuhin, nagtataka yung mga kamag-anak. Biglang nagbagong buhay. Hindi na nagsugal at naging matasalin." Pagsasalaysay ni Romar. "Kakaiba naman pala yung hiwaga ng Bibliang to, Romar, no?" Wika ni Eric. Inakala ni Romar na iiwan ni Eric ang Bibliang yon sa dati nitong kinalalagyan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kinuha pala ito ni Eric. Nagpaalam itong may kukunin lamang sa silid. Ngunit balak niyang itago ang Biblia at ang kasama nitong susi.
Hapon na nang matapos nilang linisan ang unang palapag. Sumapit ang gabi. Pumunta na ang mga ito sa kani-kanilang kwarto upang magpahinga. Pagkasara ni Eric ng pintuan, kaagad niyang hinanap ang Biblia na itinago sa ilalim ng unan. At nang makita, kaagad naman niya itong binuklat. Nakita niyang wala namang nakasulat sa mga pahina, kaya itinago na lamang niya itong muli. Isang araw habang naglalakad, hindi niya namalayang naibulsa pala niya ang susi na nakaipit sa Biblia. Noong napansin ni Eric na nasa bulsa niya ito, kaagad naman niya itong dinukot upang pagmasdang mabuti. Nang may madaanang sasakyan si Eric, sinubukan niya ang hawak na susi. Gulat na gulat naman ito sa kadahilanang papaanong naging kasukat ng susing yon ang susi ng sasakyan. Dahil sa gulat, napagpasyahan ni Eric na umuwi upang alamin ang hiwaga ng susing yon. Pagka-uwi sa inuupahan, sinubukan naman niya ang susing tangan sa pintuan ng kwarto. Pinindot ni Eric ang kandado ng pinto at nang nailapat na ang susi upang buksan ang nakasarang pinto, nagulat ito nang bigla na lang nagbago ang hugis ng dulo ng susi. Eh di kung ganun, kaya pala nitong magbukas ng iba't ibang uri ng kandado. Wika ni Eric sa sarili. Pagsapit ng bakasyon ni Eric, naisipan nitong umuwi sa probinsya upang makasama ang pamilya. Dinala ng binata ang nakuhang Biblia at susi mula sa bahay ng engkanto. Ayon kay Romar, simula nang umuwi itong si Eric, inantay niya itong bumalik. Ngunit makalipas ang 1 taon, hindi na niya ito muling nakita. Hanggang sa isang araw, naisipan ni Romar na linisin ang naiwang kwarto ni Eric. Bigla itong nagulantang na makita ang Biblia at susi ng engkanto na minsang hinawakan ni Eric. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Alain. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Sa isang malayong baryo naninirahan ang mag-amang sila Alain at Jaya. Bata pa lamang, tampulan na ng tukso si Jaya dahil sa pagiging patpatin at maliit. Isa na sa palaging nanunukso kay Jaya, ang anak ng kapitbahay nilang si Ivy. Maganda kasi ito at maputi. Ang pangit-pangit mo talagang babae ka. Napakaitim mo na. Ang payat mo pa. Tapos, parang lili pa rin ka kapag humangin ng malakas. Nakakaawa ka naman. Wala ka bang pagkain sa bahay nyo? Sa bagay, isang magsasaka lang naman ang tatay mo. At talaga namang kulang kayo sa pagkain. Halata naman sa pangangatawan mo. Wika ni Ivy. Ngunit sa halip na patulan, iniwasan na lamang ito ni Jaya upang makaiwas sa gulo kagaya ng palaging paalala ng ama. Ngunit minsan, sumusobra na si Ivy. Dumating na sa puntong sinasaktan siya nito at itinutulak. Pero ganun pa man, patuloy na hindi na lamang pinapansin ni Jaya ang mga ginagawa sa kanya dahil ayaw niyang mapahamak ang ama. Paglipas ng mga panahon, nagdalaga na si Jaya kaya naman nagumpisa na itong mag-ayos ng sarili.
palagi lamang itong nasa loob ng tahanan. Kumakain din ito ng masustansyang pagkain. Kaya naman hindi naglaon. Umayos ang pangangatawan at gumanda na mas lalong kinagalit ni Ivy. Kahit mahirap ang buhay, ginawa lahat ni Alain para sa kanyang anak. Maibigay lamang ang mga kailangan at mapagtapos sa pag-aaral si Jaya. Matalinong bata ang dalaga. Mataas ang pangarap sa buhay at nais makabili ng sariling bahay at lupa upang hindi na sila nakatira sa amo ng tatay. Nang tumuntong naman sa kolehiyo si Jaya, maraming humanga sa kanya dahil sa angking kagandahan at bigla ang pagbabago. Bukod pa doon, matalino ang dalaga kaya naman maraming nahumaling sa kanya na ikinainggit ni Ivy. Kaya naman isang araw, upang gantihan si Jaya ay kinuha niya ang mga libro nito at tinapon sa ilog. Marami ang nakakita sa ginawa ni Ivy. Kaagad pinarating kay Jaya ang nangyari. Sa pagkakataong yon, hindi na nakapagtimpi pa si Jaya. Kaya naman na makita niya ito sa daan habang pauwi, kaagad niya itong kinumpronta. Ano bang problema mo sa akin? Hindi naman kita inaano Pero bakit palagi na lang ang init-init ng ulo mo sa akin? Pinagtitripan mo ko? Binasa mo pa lahat ng libro ko? Bakit? Inggit ka ba sa akin? Ano bang meron ako na wala ka? Maganda ka naman. Matalino. At bukod sa lahat, mayaman ka. Wika ni Jaya. Ngumisi lamang si Ivy at kagad itong sinampal. Kung dati, hindi ito pinapatulan ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong yon ay gumanti na ito. Nauwi sa sabunutan ang kanilang pag-uusap hanggang sa nangyari ang trahedya. Hinablot ni Ivy ang buhok ni Jaya. Akmang ilalapit ito sa isang nag-iihaw. Kaya naman natakot ang dalaga. Dali-daling pinilit makawala sa pagkakasabunot sa kanya ni Ivy. Ngunit bigla na lang nasubsob ang muka ng kaaway sa ihawan. Kaya naman nasunog ang muka nito at napasigaw sa sobrang sakit. Walang hiya kang impokrita ka. Anong ginawa mo sa mukha ko? Pagsisisihan mo ang nangyari ngayong araw na ito at sisiguraduhin ko na mas lalo ka maghihirap at hindi lang yon. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko. Pagbabanta ni Ivy. Dito na dumating ang mga barangay at dinala sa ospital ang dalaga. Galit naman ang tatay ni Ivy nang malaman ito. Kaya kagad ipinatawag nito ang ama ni Jaya sa barangay upang pag-usapan ang mga nangyayari. At dahil marami ang nakakita, walang nagawa ang tatay ni Ivy kundi tanggapin ang nangyari sa anak. Napanatag naman ang puso ni Jaya nang hindi na naparusahan ng ama. Ayun yung pangit kay paring Anthony. Palaging pinapaboran yung anak niya. Mayaman nga sila, pero kulang naman sila sa respeto. Pero wag mo na nang alalahanin yun, anak. Tsaka alis na rin naman tayo sa baryong ito Dahil nakabili na ako ng lupa sa karatig baryo. Ililipat na lang kita ng eskwelahan para hindi na kayo magkita pa ng malditang Ivy na yun Mas mabuti na lang siguro na umiwas tayo sa gulo. At di rin natin lubusang kilala yung mag-ama na yan Wika ni Alain. Natuwa naman si Jaya sa magandang balita na sinabi ng ama. Kaagad namang lumipat ang mag-ama matapos ang araw na yon. Naging maayos ang pamumuhay ng dalawa. Nakapagtapos sa pag-aaral si Jaya na may mataas na karangalan. Kaya naman, kaagad itong nakakuha ng magandang trabaho.
Nagsimulang magsikap si Jaya. Unti-unti itong nakapagpundar ng mga gamit. Kagaya ng pangarap, nabilhan niya ng lupa na sakahan ng ama. Naipagawa din ito ang kanilang barong-barong na bahay. Labis ang sayang naramdaman ng dalaga dahil sa wakas, natupad na ang pangarap. Ngunit ang kasiyahan na tinatamasa ng mag-ama, bigla na lamang napalitan ng lungkot nang biglang nagkasakit si Jaya sa hindi nila malamang dahilan. Kaagad pinakonsulta ni Alain ang anak sa magaling na doktor at dito nila napag-alaman na merong tumor sa utak ang dalaga. Hindi makapaniwala si Alain sa mga nangyari dahil napakalakas pa nito at bukod pa doon, napakabata pa ni Jaya upang pagdaanan ang ganong sakit. Kahit na tila hindi na magagamot pa ang karamdaman ni Jaya, hindi sumuko si Alain sa kanyang anak. Palaging pinapalakas ang loob. Kahit nahihirapan na si Jaya ay patuloy itong lumalaban. Hanggang sa isang araw, nakilala ni Alain si Manong Jun. Magaling na albularyo ito sa lugar. Naging suki ni Alain si Manong Jun sa tindahan sa palengke. Kaya napalapit na ito sa matanda. Hanggang sa naikwento ang tungkol sa anak. Nakakaawa naman ang anak mo. Sana gumaling pa siya. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hanggang may buhay merong pag-asa. Manalig lang kayo sa Panginoon. Magtiwala sa lahat ng biyaya. Malalampasan niyo rin ang pagsubok na yan. Wika ni Manong Jun. Yun nga po ang palagi naming ginagawa ng anak ko eh. Palagi po kami nagdarasal sa Panginoon. Umaasa na isang araw didinggin niya ang aming mga panalangin. Nga pala bukas, kaarawan ng anak ko. Dumalo ka naman sa bahay namin. May konti kaming salo-salo. Aasahan ko ang presensya mo ha. Tugon ni Alain. O sige, dadaan ako doon. Pagkatapos ng mga gawain ko sa bahay, para makilala ko na rin pati ang anak mo. Wika ni Manong Jun. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umalis na ang matanda. Kinabukasan, kagaya ng pangako ni Manong Jun, dumaan ito sa pwesto ni Alain. Sabay na nagpunta ang dalawa sa tahanan. Dito na nakita ni Manong Jun si Jaya. Nalamang kagad nito ang sanhi ng karamdaman ng dalaga. Ngunit hindi muna ito sinabi ni Manong Jun. Nais niyang makumpirma kung ano ba talaga ang nangyayari sa dalaga. Naging masaya ang araw na yon. Kahit nag-inuman lang ang tatay at si Manong Jun. Maraming salamat po sa pagdalo. Maraming salamat din po sa binigay niyong regalo ha. Napakaganda at para bang gumaan ang pakiramdam ko. Isusuot ko po itong palagi. Wika ni Jaya. Ang tawag dyan ay habak de San Benito. Mainam na panlaban at pangontra sa kulam at anumang elemento. Masaya akong malaman na gumaan kahit papano ang nararamdaman mo. Palagi mo yang isuot iya. Huwag mong ihihiwalay sa'yo bilang proteksyon sa kahit anong panganib. Tugon ni Manong Jun. Napangiti naman ang dalaga. Labis ang pasasalamat sa matanda. Huwag po kayong mag-alala Manong Jun. Iingatan ko ang bigay mo ito sa akin. Lahat naman po ng binibigay sa akin iniingatan ko Dahil alam ko pong pinagkaloob niyo sa akin ito at galing sa pinaghirapan niyo. Wika ni Jaya. Napakabait mong bata. Huwag kang mag-alala.
Dahil alam kong diringgin ng Diyos ang mga panalangin niyong magama. Salamat nga pala sa pag-iimbita. Nagustuhan ko ang mga handa mo. Napakasarap ng luto niyo. Tugon ni Manong Jun. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na ang matanda. Umuwi na ito ng tahanan. Kaagad na inalam ang katotohanan sa likod ng pagkakasakit ng dalaga. Dito na pag-alaman ni Manong Jun. Tama ang kanyang hinala. Isang mambabarang na aswang ang siyang unti-unting pumapatay sa dalaga. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, kaagad na pinuntahan ni Manong Jun ang kaibigan upang ipagbigay alam ang mga nalaman. Kamusta po kayo, Manong Jun? Ilang araw ka rin hindi nagpunta dito sa palengke. Mukhang abala ka sa buhay. Wika ni Alain. Alain, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kaya mas mabuti siguro na sumama ka sa akin sa bahay para mapag-usapan nating maigi. Pero pwede din namang sa bahay niyo para malaman din ni Jaya ang sasabihin ko. Tugon ni Manong Jun. Nagtaka naman si Alain sa sinabi ng matanda. Halata sa mata na nagsasabi ng totoo at seryoso. Kaya naman, kaagad na sinama ni Alain si Manong Jun sa tahanan. Dito na nagumpisa ang matanda na sabihin ang nalaman sa magama. Ano po bang mahalagang sasabihin mo, Manong Jun? Bakit parang ang seryoso mo naman po? Tanong ni Alain. Noong una kong makita si Jaya, iba na talaga yung pakiramdam ko eh. Kaya binigyan ko siya ng habak pangontra sa kulam. Nakita mo naman na malaki ang pinagbago ng pangangatawan ng anak mo. Buhat ng isuot niya ang habak na binigay ko. Bago ko nagdesisyong sabihin sa inyo, sinigurado ko muna kung tama ba ang hinala ko. At nang makumpirma ko, eto na ako ngayon sa harapan niyo. Ang anak mo, kinukulam ng isang mambabarang na aswang. Matagal nang pinaparusahan ng anak mo. Hindi titigil ang mambabarang na yon hanggat hindi napapatay si Jaya. Kaya kailangan kumilos na tayo habang maaga pa. Pagpapaliwanag ni Manong Jun. Nagkatinginan ang magama. Iisa lamang ang pumasok sa isipan nila. Walang iba, kundi ang mag-ama na sila Ivy at Mang Anthony. Sabi na nga ba hindi titigil yung mag-ama na yun hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kaya pala bigla na lang nagkagulo ang buhay natin ang dahil sa kanila. Pero Manong, ano po ba ang pwedeng gawin natin para maalis ang sumpa sa anak ko? Tanong ni Alain. Sinubukan ko na kagabi na kausapin yung mambabarang. Pero mukhang walang planong tanggalin ang sumpang pinataw niya. Kaya naman, wala tayong ibang pagpipilian, kundi ang hanapin ang kinaroroonan ng mga ito para patayin. Dahil yun lamang ang tanging paraan upang bahinto ang sumpa kay Jaya. Tugon ni Manong Jun. Handa po kong gawin ang lahat para mapabuti lamang ang pakiramdam ng anak ko. Kaya naman kung yan ang nararapat na gawin, sasama po ko sa iyo para matapos na ang paghihirap ng anak ko. Wika ni Alain. Pero tay, baka naman mapahamak ka ng dahil dyan sa gagawin niyo ha. Ayoko naman na isakripisyo mo ang sarili mo para lang sa akin. Baka hindi ko po kayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabat ni Jaya. Hinawakan ni Alain ang kamay ng anak. Niyakap ito ng mahigpit. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, anak, para lang mailigtas ka, gagawin ko yon. Ayoko nakikita kang nahihirapan dahil hindi mo naman ginusto ang lahat ng to.
tugon ni Alain. Kagad namang hinanap ni Manong June ang magamang aswang. Ngunit hindi nila ito mahanap, kaya naman, para maging handa sa pagharap nila ng kalaban, kaagad na nag-aral ng lihim na karunungan si Alain. Mas lalong napalapit ang mag-ama kay Manong June. Lahat ng kaalaman ng matanda sa panggagamot, isinalin niya kay Alain. Maging ang mga taktika sa pakikipaglaban, pagkuha ng mga anting-anting at mutya, itinuro din sa kanya ni Manong June. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, hindi na kinaya ng katawan ni Jaya ang pagpapahirap sa kanya ng mambabarang. Tuluyan na itong namatay. Makalipas naman ang ilang buwan, sumunod na si Manong June dahil sa katandaan. Labis na lungkot at bighati ang naramdaman ni Alain. Ngunit nagpatuloy na lamang ito sa layunin. Siya ang pumalit kay Manong June. Kagaya ng pumanaw na kaibigan, magaling si Alain sa panggagamot, lalo na sa paghahanap ng anting-anting at mutya. Marami man ang mga nangyari buhat ng mamatay ang anak at kaibigan, hindi pa rin niya nalilimutan ang pangako sa anak. Hahanapin niya ang pumatay dito. Paparusahan kagaya ng ginawa nila kay Jaya. Habang tumatagal, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Alain na mahanap ang mga aswang na pumatay sa anak. Hanggang sa isang araw, isang dalaga ang lumapit kay Alain upang magpagamot. Galing pa ito sa kabilang baryo, kung saan dating naninirahan si Alain at ang anak nito. Mga Lain, ako po ito si Ana, yung dating kalaro ni Jaya. Napalitaan ko po yung nangyari sa kaibigan ko. Nakakalungkot man dahil hindi ako nakarating sa burol at libing niya. Nagkaroon din po kasi ako ng malubhang sakit kagaya po kay Jaya. Hanggang sa ngayon po, naghihirap ako sa karamdamang yon. Iba't ibang doktor na po ang tumingin sa akin. At dahil wala pang gamot sa sakit na meron ako, wala po akong pagpipilian kundi ang tanggapin na lang ang aking kapalaran. Hanggang sa narinig ko pong nanggagamot kayo. Nandito po ako para magbakasakali na gumaling. Wika ni Ana. Kagaya ng anak ko, kinukulam ka rin. Makikita ka agad yun sa pangangatawan mo. At base sa itsura mo, may pinag-iinalaan ka bang maaaring gumawa nito sa'yo? Tanong ni Alain. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ngunit mas nagulat ang lalaki sa naging tugon sa kanya ni Ana. Wala naman po kung ibang pinaghihinalaan kundi sila Ivy at ang tatay niya. Sila lang naman po ang nakaalita namin noon Ang totoo nga po niyan, hindi lang ako may sakit na ganito sa aming baryo. Halos lahat po yung nakakaaway ni Ivy nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Marami po ang nagalit sa kanila Sila po yung pinagbibintangan ng pamilya na may sakit. Kaya naman napalaya sila sa baryo. Ilang taon na rin po ang nakalilipas. Pagsasalaysay ni Ana. Napatango na lamang si Alain. Kaagad niya itong tinawas. Kagaya ng hinala ni Ana, walang iba kundi ang mag-amang aswang na mambabarang ang may gawa ng lahat ng yon. Alam mo ba kung saan nakatira yung mag-ama na yon? Kung saan sila lumipat? Para naman maparusahan na sila at matigil na lahat ng ginagawa nilang kasamaan. Tanong ni Alain. Napaisip naman ang dalaga at ilang sandali pa. Sumagot ito. Hindi ko po alam kung saan ang saktong bahay nila.
Pero alam ko po kung saang baryo sila lumipat at pwede po kitang samahan doon. Pugo ni Ana. Di na, sabihin mo na lang sa akin kung saang baryo. Dahil delikado kung sasama ka ba. Mas mabuti na manatili ka na lang sa bahay niyo. Nang sa ganun hindi na rin ako mahirapan Magiging pabigat ka lang sa pakikipaglaban ko Kaya sabihin mo na lang sa akin kung saang baryo naninirahan na mag-ama na yon para mahinto na ang paghihirap niyo. Wika ni Alain. Kaagad namang sinabi ni Ana ang baryong nilipatan ng mag-ama. Dali-daling nagpunta doon si Alain dahil maaaring makatunog ang mag-ama. Muling tumakas sa kanilang mga kasalanan. Habang nasa daan papunta sa baryo, tila may pumipigil kay Alain na magpatuloy sa paglalakbay. Nang makarating sa malawak na ilog, bigla na lamang may umataking aswang. Nasugatan nito si Alain sa tagiliran, kaya naman napaupo ito sa sakit. Kaagad na pinunit ni Alain ang damit at nilagay sa sugat. Matapos siyang atakihin ng aswang, bigla na lamang itong nawala kaya naman namahinga na muna si Alain sa isang punong kahoy. Dahil sa mutiyang tangan nito, kaagad ding naghilom ang sugat na natamo. Nang bumuti ang kalagayan, nagpatuloy muli sa paglalakbay si Alain. Naging mapagmasid na ito sa paligid. Habang nakatalikod, bigla namang may umatake kay Alain. Pero sa pagkakataong yon, nakaiwas na ito at nahawakan sa leeg ang aswang. Walang pag-aalinlangang pinali ni Alain ang leeg nito, kaya mabilis itong binawian ng buhay. Hindi makapaniwala si Alain na ang baryong kanyang napuntahan, kuta pala ng mga aswang. Naisip niya na tama ang naging pasya, na hindi na isama si Ana sa pagtugis sa aswang na pumatay sa anak. Habang naglalakad si Alain, sa malawak na kabundukan ay napansin nito na parabang pabalik-balik na lang siya. Kaya naman, kaagad na hinubad ni Alain ang damit at binaliktad. Nagpatuloy muli sa paglalakbay si Alain hanggang sa nakarating siya sa isang maliit na baryo. Ngunit ramdam niya na wala doon ang pakay. Pagkarating sa lugar, kaagad na nagtanong si Alain. At base sa mga tinginan ng tao sa lugar, kinakatakutan ang mag-ama. Ni isa sa mga ito ay ayaw ituro kung nasa naroon sila Anthony at Ivy. Kaya wala nang nagawa si Alain, kundi gamitin ang kakayahan ng tangan. Binantaan ni Alain ang mga nakatira sa lugar. Nauubusin niya ang mga ito kung hindi magsasalita. Nagsalita naman ang pinuno ng lugar. Itinuro ang kinaroroonan ng mag-ama. Ipinangako naman ni Alain na hindi mapapahamak ang mga nakatira sa baryong yon. Nagbitiw din ng salita si Alain na matitigil na ang kasamaan ng mag-ama at kahit kailan wala nang gagambala sa kahit na sino sa iba't ibang baryo sa lugar. Alam ni Alain na mabigat ang binitawang salita. Kaya naman malakas ang loob ni Alain na talunin ang mag-amang aswang. Alam din niya na hindi naman mapaminsala ang mga aswang sa lugar. Kaya hinayaan na lamang niya ito. Nagpahinga na muna si Alain sa baryong yon. Kinabukasan ay kagad itong naglakbay papunta sa gubat kung saan naninirahan at nagtatago ang mag-ama. Ilang oras din ang nilakad ni Alain bago marating ang kinaroroonan ng mga aswang. Pagkarating sa lugar,
Nakita ni Alain ang mga malalakas na uri ng aswang. At kahit ang ginawang pananggalang ni Alain, hindi umubra dahil naramdaman siya ng mga ito. Nakangisi namang sinalubong si Alain ng dalagang si Ivy. Lakas din naman ang loob mong sumugod dito sa aming teritoryo. Nga pala, masaya ako na muli kang makita. Sayang at hindi mo kasama ang anak mo. Alam kong matagal na siyang patay. Masyado kasi kayo eh. Akala niyo magagawa niyong matalo ang mga kagaya namin. Pagmamayabang ni Ivy. Walang ano-ano. Bigla itong sinunggaba ni Alain. Sinakal niya ito ng sobrang higpit. Kinuha sa tagiliran ang punyal na ginagamit noon ni Manong Jun sa pakikipaglaban sa aswang. Habang sakal-sakal, itinarap ni Alain ang punyal sa leeg ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Ivy. Sinubukan pa nitong makawala sa pagkakahawak ni Alain. Ngunit desidido itong mapatay si Ivy. Nawala ang ngiti sa labi ng dalaga. Humandusay ito sa lupa habang pinipigilan ang pagpusitsit ng dugo mula sa kanyang leeg. Papatayin ko kayong lahat. Hindi ko hahayaan na kayo ang manaig sa labanang ito. Wika ni Alain. Nanlaki naman ang mga mata ni Anthony nang makita ang kalagayan ng anak. Sinubukan pa nitong iligtas si Ivy. Ngunit huli na ang lahat dahil nalagutan na ito ng hininga. Napasigaw sa galit si Anthony. Kaagad na sumugod kay Alain. Ngunit mabilis niya itong naiwasan. At ito pa ang nasugatan sa tagiliran. Galit na galit ang aswang. Nagpalit ito ng anyo kasabay ng kanyang mga kasamahan. Sabay-sabay na umatake ang mga ito kay Alain. Ngunit sa tulong ng mga tangang mutya, nagawa ni Alain na makipagsabayan sa mga aswang. Kahit malalakas ang mga ito. Naging madugo ang labanan. Nasugatan din si Alain sa braso at paa. Pero hindi ito huminto sa pakikipaglaban. Ngunit sa sobrang pagod at labis na sugat na natamo ay napaluhod na lamang sa lupa si Alain. Napapikit ito at nagdasal. Dahan-dahan namang papalapit sa kanya si Anthony. Alam ni Alain na anumang oras ay papatay na siya nito. Hinanda ni Alain ang sarili. Kahit nahihirapan ng tumayo ay pinilit nito ang sarili. Habang nakikipaglabang kay Anthony, bigla na lang nagdatingan ang mga aswang na nakatira sa maliit na baryo. Tumulong ang mga ito sa pakikipaglaban. Isa sa mga ito ay ginamot ang sugat na mga natamo ni Alain. Dahil hindi normal na tao ang mga yon, nagawa nilang lumaban sa mga aswang na kauri. Gulat na gulat pa si Alain nang dumating ang mga ito. Nagkaroon muli ng lakas ng loob na makipaglaban. Nakipagsabayan ang mga ito. Marami ang namatay. Pero hindi tumigil ang mga ito upang mapaslang ang mga kaaway. Nang makita ni Alain na iilan na lamang ang mga kasamahan, kaagad niyang pinahinto sa labanan ang mga natitira. Pinabalik niya ang mga ito sa sariling baryo. Pinauwi ang mga mahal nila sa buhay na sugatan at napaslang. Muling naiwan sa labanan si Alain. Kahit na ayaw sanang iwanan siya ng mga ito. Pero nagpasya si Alain na siya na lamang ang magbubuwis ng buhay. Humingi ito ng gabay sa Panginoon. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya ng lupa.
Bigla na lamang nagliwanag ang katawan ni Alain. Muling bumalik ang lakas. Hanggang sa nagawa niyang matalo ang mga aswang. At natirang nag-iisa si Anthony. Ngunit hindi pa din nagpatalo ang aswang na ito. Sunod-sunod ang pagsugod kay Alain. Ngunit hindi niya ito maabutan. Mabilis itong kumilos at naiiwasan ng pag-atake na tila hangin. Hindi makapaniwala ang aswang dahil habang dumadami ang sugat ni Alain sa katawan, mas lalo lamang itong lumalakas. Hanggang sa tuluyan ng nahawakan ni Alain si Anthony sa leeg. Itinali pa niya ito sa isang puno. Nag-usal ng orasyon para hindi makawala ang aswang. Nais ni Alain na pahirapan si Anthony. Kagaya ng pagpapahirap nito sa mga naging biktima nila kasama na si Jaya. Paulit-ulit na sinuntok at tinadyakan ni Alain ang mukha ni Anthony. Hanggang sa napasukan na ito ng dugo. Hindi pa nakontento si Alain. Ginuha niya ang punyal. Unti-unting pinaghihiwalay ang katawan ni Anthony. Hindi na nito magawang labanan si Alain. Dahil kakaiba ang lakas nito na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Nang mawala ang atensyon ni Alain sa kanya, nag-usal ito ng orasyon. Kaagad itong nakawala at kinagat ang leeg ni Alain. Pero naabot siya nito. Pinilipit ang leeg ng aswang. Nagtataka lang ako kung bakit parang ang laki ng galit ng anak mo kay Jaya. Palagi kong pinapalalahanan ng anak ko noon. Wag na wag papatulan si Ivy. Pero lumagpas na kayo eh. Pinatay niyo ang anak ko at hindi ako makakapayag na mabuhay ka. Dahil marami na din kayong naging biktima. Wika ni Alain. Kahit hawak ni Alain ang leeg ni Anthony, pilit pa rin itong nagsalita. Isa ka ring ama, Alain. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para sa anak ko. Masama ba na hilingin maging masayangan ako na matagal na walay sa akin? Tugon ni Anthony. Bagay ba tayo, Anthony? Kinonsinti mo ang kasamaan ng anak mo sa halip na pagsabihan. Hindi ko alam kung bakit hinayaan mo siya maging halimaw, kagaya mo. Kaya naman, tatapusin ko na ang buhay mo nang sa ganon. Wala nang magaya sa anak ko at makabalik na sa dati nilang pamuhay ang mga nabiktima nyo. Muling wika ni Alain. Dito na tuluyang binali ang leeg ng aswang at kagad binawian ng buhay. Matapos maubos ang lahat ng kaaway, nagpunta si Alain sa puntod ng anak. Dala ang ulo ni Ivy at Anthony. Lumuhod ito habang umiiyak. Hanggang sa tuluyang nakapagod dahil sa sobrang pagod. Matapos ang lahat ng mga nangyari, nagpatuloy sa kanyang misyon sa buhay si Alain. Patuloy pa rin sa panggagamot. Maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi pa rin niya makalimutan nang mawala ang anak. Dahil sa inggiterang kapitbahay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, may magkaibang klase ng ama sa ating kwento. Isang inakay ang anak sa kabutihan at isang kinonsinti ang anak sa kasamaan. Kaya sa mga magulang, pagnilayan natin kung saan tayo sa dalawang ito. Parehas naman nilang mahal ang kanilang anak. Pero dapat, ituwid natin ang kamalian ng ating mga anak. Kaya muli,
Nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.